What's up mga idol? Kawasaki Motors Philippines, in-unveiled na at nilaunch ang kanilang bagong scooter. Yan nga po ang Brusky 125. Ito po ay collaboration ng Kawasaki with Modenas Motorcycle. Yan po ay from Malaysia. And ang model name na to na Modenas Charisma 125S. Yan po ang tawag nila sa Malaysia mga idol. At yan po ay nilaunch year 2022 pa. So ito pong bagong model na to sa atin na dinala sa Pilipinas ay rebadge ano. So galing po yan sa Modenas Motorcycle, a collaboration at part owner po ang Kawasaki nila dyan. Siyempre pa, pagdating naman po sa kanyang mga quality, design at pagkakagawa plus performance, marami rin pong magandang review sa unit na to dyan sa Malaysia. Well mga idol, siyempre sa ating mga Pilipino, talagang lalo na mga riders dyan, siyempre pag makikita natin yung mga comment nila sa ating Facebook post dito about this model, talagang grabe no, talagang marami rin talagang basher ang sinasabi bakit inilabas to masyado ng late at old model na sa ibang bansa dito sa Malaysia. Pangalawa, siyempre alam mo naman sa atin, pag hindi ka naka liquid cool or water cool, we can see a lot of negative comments. Siyempre, mas prepare nila na talagang, yun nga, yung cooling system ay naka-liquid cool na. Siyempre pa, sa panahon ngayon, talagang yung mga ibang mga Chinese brand, talagang pagandahan ng mga specs and features. At ito nga, dito sa nilabas ng Kawasaki, parang medyo kinukulang nga tayo dito sa kanilang nilabas. Pero siyempre, pagdating naman sa pormahan, napaka-modern din niya. At again, ang pinakaisang magandang tanong dito, yung price. So mga idols, ito po ang ating feature para sa inyo, ang latest model na nilaunch ng Kawasaki Motors Philippines. Yan nga po ang bagong Brusky 125 from Kawasaki. So makikita na natin to month of September sa mga Kawasaki motorcycle outlet or sa mga dealers. And pinakaunang mapapansin nyo rito yung kanyang front face design, yung kanyang mga ilaw, talagang modern din, yung kanyang mga pagkaka-style. At yung sa likuran niya, sporty din yung kanyang taillight at integrated na. Kasama na rin dyan yung kanyang flowing style na signal indicator. So yan po yung kanyang mga stylings ay talagang maporma rin naman talaga. At sa paglabas po ng bagong model na to ng Kawasaki, nadagdagan na naman yung sakit ng ulo ng mga idol natin dahil ang hirap ng pumili ngayon ng bagong motor. Napakaraming modelo, napakaraming brand. Tatlong kulay po ang nilabas ng Kawasaki. Meron tayong Mystic Red, Aqua Blue. Okay itong Aqua Blue natin At itong Duchess Gold. O diba? Tatlong kulay yan, gold, blue, and red color. Pagdating naman sa kanyang dashboard, mga idol, semi-digital to, Makita nyo yung kanyang mismong speedometer display at pagdating naman po sa kanyang bandang baba, nandiyan naman po yung kanyang digital panel display at makikita mo doon yung kanyang fuel gauge, kung gaano kadami yung ating gas at odometer. So yan po yung nakalagay sa digital niya mga idol. So meron siyang parang backlight na blue at visible naman yan kahit gabi. Isa pang good features nito, meron tong equip na USB port mga idol. So ready na yan, type A, USB ready at pwede na nating i-charge ang ating cellphone. At maganda dyan, meron siyang small compartment dyan na pwede mong ilagay yung cellphone mo habang nagcha-charge ka. So syempre, pagkatapos mong mag-charge, katanggalin mo na yung cellphone mo dyan dahil wala naman siyang cover. Well, para sa ating susian, yan po ay naka-shutter lock and meron ding seat opener sa katabi niya. So maganda yan dahil anti-theft na rin yun, may shutter lock tayo. Secured yung ating scooter na to para sa bagong Brusky 125. Kung Brusco talaga itong ating bagong model na to. At maganda rin yung kanyang compartment, 14 liters of capacity. Yan, pwede natin ilagay yung face helmet dyan at yung mga ibang belongings natin, yung mga gamit natin. Meron din siyang front pockets nga, sabi ko nga sa inyo. Well mga idols, meron din siyang hook doon na nakalagay sa front. And pinaka nagustuhan natin dito yung kanyang middle floorboard, yung gulay board nito mga idols. At pagdating naman sa kanyang engine, 124.8cc ang kanyang total displacement, 2 valves, single cylinder, single overhead camshaft, fuel injection nito at naka CVT transmission. Again, air-cool po ang makina na to at sigurado maraming magre-react dyan. Electric and kickstart to, Euro 4 compliant na rin, bore by stroke 52.4 by 57.9mm. Ang max power nito, 9.4 HP at 7,500 RPM at maximum torque 10 Nm at 6,000 RPM.
meron tong fuel capacity or gas volume na 5.1 liters. Again, yung kanyang pinaka-gas consumption, again, ang average na nakikita natin dyan, syempre pa, baka nasa 40 to 45 km per liter yan. Front suspension, naka-telescopic forks, at yung ating rear suspension, single shock. So yan po ay heavy duty rin. So parang pareho din sila ng Click 125 sa kanyang suspension. At sa ating stopping power, ang laki ng kanyang front brake disc. Yan po ay hydraulic at merong 2-piston caliper, mga idol. Makita naman po ninyo, mukha siyang matibay yung pagkakagawa siya. No? Siyempre pa, sa likuran naman, ang braking system nito ay naka-mechanical drum brake. So yan mga idol, disc brake and drum sa ating stopping power dito sa ating new Brusky 125. Ang kanya namang sukat ng dimension, ang wheelbase 1,250 mm at pagdating sa kanyang seat height, mababa lang to, 770 mm, perfect sa mga average Filipino rider. At dahil meron tayong middle floorboard, madali lang tong sakyan at convenient. Ang weight naman natin, ang total weight ito, 108 kilograms. At ang sukat ng gulong nito, 14-inch mga idol, 80-90 sa harapan, tubeless yan. At pagdating naman sa likuran, sukat niya 90-90 by 14-inch, tubeless din. Yung kanyang wheels, naka-alloy cast wheel yan mga idol, At mga idol, some of the points na atin pong nakita, yung mga pros nito, meron siyang magandang looks and styling. Again, yung presence of USB charging, okay yan. Plus, meron yung smooth at economical din yung kanyang fuel consumption. So yan po yung mga goods dito, yung kanyang ergonomics. Comfy siya at madali siyang gamitin. Easy to ride ang bagong scooter na to. Para naman sa mga nakita nating tanong ng mga idol natin, especially yung kanyang side stand, wala siyang cut-off switch. Sana meron para sa safety na rin. Pangalawa, yung kanyang seat saddles, may mga makikita tayong mga comment na medyo kinulang daw sa padding or sa foam. So hindi siya ganun ka-comfy talaga na talagang masarap sa puwetan natin. So sa long rides, medyo mapipil mo siguro dito. At ito nga isa pa natin nakita dito sa 125cc category. Lalo-lalo na kung ipapares mo to sa Click 125, medyo kinapos tayo ng konti, dahil na rin sa engine na specs at siyempre yung iba pang mga features, Siyempre dapat fully digital sana, Yun po yung nakita nating ginawa sana ng Kawasaki dito. Sana ginawa na lang ng konting upgrade. Mga idols, ito pong ating bagong model na to will be available sa lahat po ng Kawasaki shop this month of September. So 75,000 po ang kanyang naging suggested retail price. Aba, medyo yun ang magandang news mga idol, So, very reasonable yung kanyang presyo at affordable para sa mga idol natin, Ayan, kung meron po kayong balak maglabas ng isang pang-service or pang-daily commute nito or pang MC taxi, Yan, perfect ito kasi meron siyang gulay board. At medyo mura din ang kanyang presyo. 75,000. So, expected na natin yan. 3 kulay pa pagpipilian nyo. Blue, red, at gold. So, kung gusto nyo bumili nito, abangan natin yan sa mga Kawasaki store. Or pwede rin kayo mag-PM sa atin. Malay nyo, makatulong ako sa inyo. At syempre mga idol, huwag nyo kalimutang subscribe ang ating channel at follow nyo ako sa ating FB page for more upcoming models at moto news. Lagi po kayong sumuporta at manood dyan. Thank you very much mga idol and ride safe!